mas malinaw. Radyo Bida 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahin papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang magkatahanang araw ng Huwebes, ika-27 ng Nobyembre, ika-6 ng Jumadal Akhir sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang ika-248 na episodyo ng ating programa na walang ibang hiniling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. At pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating MHS Delivers. Kasama ko ngayon ang ating right-hand lady sa episode na ito. Walang iba kundi si Kambalay na Jazz. Kumustahin natin siya? Yes, kabalay na rin. Assalamualaikum sa inyong lahat, lalo na sa mga nanonood. And samahan niyo po kami sa aming bagong episodyo ngayong araw na ito. Ako pong inyong, isang makatahanang umaga po pala sa ating lahat. At ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine. Yes, at kami, aside sa amin dalawa, may pangatlong boses po tayo marinig ngayong araw na ito, inshallah. Para talakayin ang ating topiko sa episode na ito, Upholding VAUSI Free Bangsamoro. At maya-maya inshallah marinig natin ang boses ng ating kabalay na broadcaster din sa radio program ng Bangsamoro Women's Commission, ang Information Officer ng BWC, Sahara K. Ali. Signal lang po ang ating technical side kung pwede na po natin siyang marinig. So habang hinintay natin ang kanyang greeting, marami-rami din ang activities ng MHS ditong nakalipas. Ang iba sa kanila, mababalita natin ngayong araw na ito. Okay na siya? Is she? Marinig ba natin si Ate Sa? Yan, pwede na bang pumasok? Yay! Assalamualaikum, Ate Sa. Okay, waalaikumsalam warahmatullah. Ayan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang pakikinig po sa lahat ng ating mga viewers
and listeners po ng MHS Delivers. Yes, Yan thank po. Ito po ang inyong lingkod from Bangsamoro Women Commission po, no? Ang designated information officer po ng ating commission. welcome po. Welcome back actually. Yes, Kumusta ate nasa travel kayo ngayon? Yes, dito po kami ngayon sa Davao City for napaka-importanting event po. Inline din po ito sa ating 18-day campaign. No? Ang ating mga participants ay ang ating mga WCPDs ng iba't ibang municipalities ng BARM. Oh. Meron po tayong 60 WCPDs from PNP yung ating participants po ngayon. No? Capacity building po for the strengthening the capacity of women and children protection desk on legal response and referral mechanisms. Dito po sa Davao City po. Syukran sa pag-siksik po ng ating interview ngayong araw na ito. Hopefully lunchtime ngayon, so medyo maluwag din yung Yes. time ninyo. So, pero Oo, and yan na nga, dahil sa commitment po natin, no, na makapagbigay po ng information, no, tayo po yung nagfa-facilitate at medyo nag-pause po muna ako. Sabi ko, kayo po muna. Dahil may interview tayo sa MHSD. Sige po, ma'am. yes. Then, mamaya, mas lalo natin maririnig ang boses at malalaman ang mga kaalaman ni Ate sa ating MHS discusses. So, for now, Ate Sa, relax, chill. Kung may lunch man kayo, now's the time to take a break. Yeah. So, and inshallah, babalikan po namin kayo maya-maya para sa ating talakayan. Okay, thank you very much. Shukran. And with that, kami po sa MHS Delivers ay dadako po sa ating mga patalastas at sa aming pagbabalik, meron po tayong 4 na balita na ibabahagi sa inyo. Kuya NJ, take it away. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odinsin Suat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odinsin Suat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Tayo po ay nagbabalik sa ating MHS Delivers para sa 4 na balita. Una sa kanila, Camp Rajamuda uusbong at aasenso sa tumitibay na pagsisikap ng MHSD at SDF-PMO sa pagpapaunlad ng pamayanan.
Komunidad na dati ay puno ng takot sa Camp Bushra, uunlad palalo sa proyektong pabahay ng MHSD at SDF-PMO. MHSD pinaunlad ang kaalaman at kakayahan ng mga LGU sa SGA sa pag-update at pagsasama ng SIDRA sa CLUP. Piling mga empleyado ng MHSD napatibay ang kaalaman sa pamamahala ng records at archives. Camp Rajamuda uusbong at aasenso sa tumitibay na pagsisikap ng MHSD at SDF-PMO sa pagpapaunlad ng pamayanan. Puno ngayon ng pag-asa ang mga pamilyang dati ay nawasak dahil sa paulit-ulit na digmaan noon sa Camp Rajamuda sa Barangay Rajamuda, Ligawasan o dating Pikit, Special Geographic Area dahil sa wakas ay nagsimula na ang mga hakbang sa pagpapaunlad ng paninirahan sa lugar. Ito ay sa pamamagitan ng groundbreaking ceremony na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pakikipagtulungan ng Special Development Fund Program Management Office o SDF-PMO noong ika-20 ng Nobyembre 2025. Ang aktibidad ay nagbigay daan para sa pagsisimula ng konstruksyon ng 100 unit ng pabahay sa lugar na pinondohan sa ilalim ng SDF 2023 na magkakaroon pa ng mga support facilities tulad ng entrance archway, perimeter fence, water system, covered court, access road, multipurpose building, solar street lights, at solar-powered light system na konektado sa bawat bahay. Nagsilbing ika-4 na kampo ang Camp Rajamuda na nakatanggap ng katulad na tulong sa pagpapaunlad ng pananahanan katulad ng sa Camp Abubakar sa Barira, Maguindanao del Norte, Bushra sa Miorang sa Butig, Lanao del Sur, at Camp Bilal sa Kauswagan, Lanao del Norte. Ayon kay Salem C. Dimuna, Director for Operations and Management Service ng MHSD, ang mga pagsisikap ng gawing maunlad ng komunidad ang Camp Rajamuda ay bahagi ng walang humpay na suporta mula sa pamahalaan ng BARM na naglalayong tiyakin ang mga tahanang ligtas at disente para sa mga pamilya ng mujahideen para sa kanilang mga mas maliwanag na kinabukasan. Sinabi naman ni Honorable Janaida L. Abbas, Municipal Vice Mayor ng Ligawasan, na ang mga tao sa lugar ay umaasa at natutuwa na ang pagbabago sa Camp Rajamuda ay nararamdaman na ngayon dahil unti-unti na itong natutupad at nangyayari. Ang pag-unlad na ito ay isang simbolo ng pag-asa, seguridad, at mas magandang pamumuhay para sa mga pamilya dito at higit pa itong nagbibigay inspirasyon sa amin upang mas palakasin ang kapayapaan at pag-unlad sa lugar, dagdag pa niya. Samantala, ipinresenta ni Engineer Borhana O. Katak ng SDF-PMO na ang bawat isa sa mga bahay at may sukat na 48 square meters na magbibigay ng komportable, ligtas at maaliwalas na pamumuhay para sa mga target na benepisyaryo. Binigyang diin naman ni Member of the Parliament Ahmad I. Abbas na ang mga pag-unlad sa Camp Rajamuda ay produkto ng matagumpay na negosasyon sa kapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa pagbibigay ng higit pang detalye tungkol sa SDF sa Bangsamoro, ipinaabot ni Engineer Kadil A. Sulaik Jr., SDF-PMO Project Manager, na ang lahat ng mga interbensyon ay naitakda sa pakikipag-ugnayan sa Joint Task Force for Camp Transformation o JTFCT. Dagdag pa niya, may 400 milyon pesos na inilaan sa pamamagitan ng SDF para sa pagbabago ng bawat isa sa 6 na kampo kabilang ang Camp Omar at Camp Bader sa Maguindanao del Sur.
Bago naganap ang seremonya, tinapos muna ni Chief of Staff Ajib Diaudin Dibara ng MHSD ang programa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nag-ambag sa pagsasagawa ng aktibidad na nakatuon sa katatagan, dignidad at pangmatagalan at napapanatiling kapayapaan para sa mga pamilya sa lokalidad. Nagpahayag din ng pasasalamat at suporta sa pagpapatupad ng proyekto sina Hamad A. Yacoob, Chief of Staff ni Parliament Speaker Dr. Muhammad S. Yacoob, Ben-Hur A. Abdul Karim ng JTFCT MILF Secretariat, at Colonel Gremel B. Brual, MNSA ng 602nd Brigade ng Philippine Army. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, magbabalik. Para sa ating sunod na balita, komunidad na dati ay puno ng takot sa Camp Bushra, uunlad palalo sa proyektong pabahay ng MHSD at SDF-PMO. Narito si Kabalay na Jazz. Sa lupang minsang winasak ng digmaan noong Mayo 2000, itatayong 100 bahay pagkatapos ng 25 taon matapos formal na simulan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang groundbreaking sa Camp Bushra, Sumyorang, sa Barangay Sanda, Butig, Lano del Sur, kakibat ang Special Development Fund, Project Management Office o SDF-PMO, at ang lokal na pamahalaan ng munisipyo noong 13 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Gamit ang pondong mula sa SDF 2023 at 2024, ang proyekto ay magtatayo rin ng entrance archway, perimeter fence, access road, water system, covered court, health station, multipurpose building at solar street lights bilang mga pasilidad na susuporta upang matiyak na tunay na isang maunlad na komunidad ang may tatatag. Ang seremonya ng groundbreaking ay pinangunahan ng trio of leaders ng MHSD na sina Minister Atty. Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Audin H. Asiri at Bangsamoro Director General Esmael Ibrahim sa pasilitasyon ni na MHSD Lanao del Sur Provincial Director Benjamin D. Alangca at Chief of Staff Ajib Diaudin Dibara. Ipinahayag din ng iba pang mga opisyal ang kanilang suporta at pangako sa pagtiyak ng tagumpay ng proyekto na naglalayong bigyang kapangyarihan ang mga pamilya ng mga mujahidin na nag-alay ng pawis, dugo at buhay para sa kapakanan ng Bangsamoro. Ilan sa kanila ay sina Dr. Marjani S. Mimbantas Makasalong, miyembro ng Parlamento MP, Camp Bushra Coordinator Basit Janati S. Abbas, SDF-PMO Project Manager Engineer Kadil A. Sulaik Jr., MILF JTF City Focal Mohaimen Usman, Brigade General Billy O. De La Rosa ng 103rd Brigade Philippine Army, at Nasyom Municipal Mayor Honorable Ramil M. Giling. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine, magbabalik. At para sa ating sunod na balita, MHSD pinaunlad ang kaalaman at kakayahan ng mga LGUs sa SGA sa pag-update at pagsasama ng SIDRA sa CLUP. Nagsagawa ng oryentasyon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, para sa 8 local government units o LGUs ng Special Geographic Area o SGA sa pag-update ng kanilang Comprehensive Land Use Plans o CLUPs at pagsasama ng Climate and Disaster Risk Assessment o SIDRA sa kanilang mga proseso ng pagpaplano na ginanap sa Surya Hall ng Mall of Alnor, Cotabato City noong 11 hanggang 12 ng Nobyembre ngayong taon.
Kami sa MHSD, kasama kayo mula sa inyong mga bayan ay dapat palakasin ang ating pangako at kolaborasyon. Magtulungan tayo dahil ito ay para sa ating lahat at para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Pahayag ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim. Ang pagsasanay ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa bayan ng Kadayangan, Kapalawan, Ligawasan, Manidagaw, Nabalawag, Old Kaabakan, Pahamudin at Tugunan. Binigyang diin ni Bong B. Lumabaw, PDM-SML, HCLPT, Chief of Operations and Management Division o OMD ng SGA Development Authority, ang kahalagahan ng mga talakayan tungkol sa lupa na pinagtutuunan ng pansin ng seguridad at alokasyon nito para sa mga mamamayang Bangsamoro. Dapat tunay na madama at yakapin nating lahat na naroon ang kahalagahan nito. Bakit? Dahil ang Bangsamoro na mayroon tayo ngayon ay hindi dumating o naitatag ng libre. Naistablisa ito ng may sakripisyo, pakikibaka at mahabang kasaysayan na nagdala sa atin sa sandaling ito, diin ni Chief Lumabaw. Ang oryentasyon ay inorganisa at pinangunahan ng MHSD-SGA sa liderato ni Provincial Director Hamza A. Salik, kasama ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD sa pangunguna ni Chief Attorney Janiza M. Makapantar, ANP. Ibinahagi ni Chief Makapantar ang legal na batayan sa pagbuo ng CLUP at ang pangkalahatang ideya ng SIDRA sa pagplano ng paggamit ng lupa. Sinundan siya ni Ali M. Makadaag, Housing and Homesite Regulation Officer o HHRO4 na tumalakay sa 12 hakbang na proseso ng pagbuo ng CLUP at ang balangkas ng CLUP Volumes 1 to 3. Samantala, si Arturo Biracaza, Project Development Officer 3, ay nagbigay ng pangkalahatang ideya ng CLUP Geographic Information System o GIS. Kabilang sa iba pang mga presentasyon, tinalakay ng ILUD ang mga kinakailangang datos at mapa ng CLUP na ibinahagi ni Liamir M. Sakal at Marjan P. Saminudin, kapwa mga GIS specialists. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad. At para sa ating huling balita sa araw na ito, piling mga empleyado ng MHSD na patibay ang kaalaman sa pamamahala ng records at archives. Nagbabalik si Kabalay na Jazz. Ang seminar workshop na ito ay patungkol sa Basic Records and Archives Management ay mahalaga sa pagpapanatili ng organisado, transparent at mahusay na organisasyon. Paglalarawan ni Charani B. Pandi, Record Section Head sa kaganapang isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM sa Surya Hall, Robinsons Mall, Alnor Convention Center, Cotabato City, noong 13 hanggang 14 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Lahat tayo ay may pananagutan sa ating mga files dahil bawat isa sa atin ay may pananagutan sa mga dokumentong itinalaga sa atin sa ilalim ng ating mga seksyon o dibisyon. Diin ni RS Head Pandi. Pinuri naman ni Nasiba S. Pangka, Chief of Administrative and Finance Division, ang mga kalahok na dumalo upang matuto at palakasin ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang pagsasanay na ito ay nagbibigay daan sa atin upang suriin ang ating mga sistema, maunawaan ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapabuti at maglapat ng mas mahusay na mga pamamaraan na sumusuporta sa pagpapatuloy ng mga operasyon sa buong ministry. Mas makabuluhang matuto kapag nilapatan natin ng proseso ng may pagiging bukas at may pakikipagtulungan, wika pa ni Chief Pangka. Ang seminar workshop ay dinaluhan ng mga miyembro ng Records Management Inventory Committee o RMIC ng Ministry. Ang mga resource speaker ng kaganapan ay sina Terence Michael A. Tablizo, Supervising Records Management Analyst o SRMA, at
Patrick T. Woods, Records Management Analyst 1 ng National Archives of the Philippines o NAP. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng epektibong pamamahala ng mga record sa pagtiyak ng napapanahong pag-access sa impormasyon, pagsuporta sa paggawa ng desisyon sa administrasyon, at pagpapanatili ng mga alaala ng institusyon. Ipinakilala ni SRMA Tablizo ang organisasyon ng talakayin niya ang Republic Act 9470, isang batas upang palakasin ang sistema ng pamamahala at pangangasiwa ng mga rekord ng archibal na nagtatatag para sa layunin ng National Archives of the Philippines at para sa iba pang mga kakibat na layunin. Ipinakilala rin niya sa mga kalahok ang pamamahala ng mga record, ang Records and Archives Management Program o RAMP, Records Management and Use Mail Management, at Records Disposition Administration. Pagkatapos ay tinalakay naman ni Woods ang mga paksa tungkol sa Records Center Administration, Archives Administration, at Security of Records. Ang mga record at archive ay higit pa sa mga file lamang na nakaimbak sa mga cabinet o digital folder. Ang mga ito ay ang alaala ng ating mga institusyon, ebidensya ng ating mga aksyon, desisyon at serbisyo sa publiko. Pagbibigay diin ni SRMA Tablizo. Sinabi pa niya na tinitiyak ng wastong pamamahala ng mga record na ang impormasyon ay tumpak, naa-access at ligtas at nagbibigay daan sa pangangalaga ng mga karapatan ng mga nasasakupan, sumusuporta sa mabuting pamamahala at nananatili ang kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga organisasyon. Bilang mga kalahok, nabigyan kami ng mas malalim na pag-unawa sa mga prinsipyo, patakaran at pinakamahusay na kasanayan na mahalaga sa pagpapanatili ng organisado, tumpak at ligtas na mga record, isang mahalagang bahagi ng transparent at nananagot na pamamahala. Pagbabahagi ng isa sa mga kalahok na si Jasmine Ailanggi, ang inyong lingkod sa ilalim ng Information and Communication Section. Ang aktibidad ay pinangunahan ng RS sa pangunguna ni Head Pandi at sa tulong ni Nabay Almira Edianalan, Records Officer 2, Dato Afshar, Aldrian R. Abutahir at Mayra K. Sulaiman. Bukod sa ICS, ang pagsasana ay dinaluhan din ng mga designated records custodian ng iba't ibang seksyon at dibisyon ng ministry. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine, nagbabalita. At yun po ang ating apat na balita para sa araw na ito. Inshallah, magbabalik po ang MHS Delivers para sa ating segmentong IPH, HSF, and of course ang ating talakayan makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At tayo po ay nagbabalik sa ating MHS Delivers para sa ating IPH at HSF.
para sa ating para sa ating IPH ngayong araw na ito. Pag-uusapan natin ang Marawi Rehabilitation Program. So kilala natin lahat ang pondo na ang layon ay i-rehabilitate ang Marawi, kumbaga ibalik sa dati or improve or develop ulit ang Marawi makalipas ng 5-month siege ng Marawi siege noong 2017. At after years na ng kaganapan na iyon, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng gobyerno sa Marawi para sa rehabilitasyon na ito. Kabilang dito ang serye ng mga ng mga infrastructure facilities na inopen ngayon, kasama ang MHSD. At ang ilan sa kanila ay isang 1-story multi-purpose hall with roof deck at 10 kilowatt hybrid solar energy sa Hadia Village Shelter. 1-story multi-purpose hall with roof deck at 10 kilowatts hybrid solar energy sa Pamayandag Ranao Residence Gadongan. At 335 units ng solar streetlights sa iba't ibang IDP shelter sa Marawi City at sa Giaran, Lanao del Sur. At isang covered court na may stage at 1-layer bleacher sa Hadia Village Shelter. Nakompleto po ang mga infrastructure projects na ito para sa mga internally displaced persons o IDPs na naninirahan sa mga shelter centers ng ilang taon na matapos nilang maapektuhan ng Marawi siege noong 2017. 8 years na. Wow. Pero patuloy pa rin ang kailangang recovery para sa ating mga kabalay sa Lanao del Sur. So with that, inshallah, malalaman na pa natin ng mas detalyado ang mga kaganapan na ito sa susunod na mga episodyo natin. For now, fi amanillah po sa ating mga kabalay sa MHSD at sa lahat ng participants ng mga turnover ceremonies na ito. Sila, I believe kahapon ito, si Ate Sally pati si Kuya Hamsi ang nandun ngayon? Mansor. Kuya Mans, of course. So, nandun din po ang ating liderato, si ang ating Chief of Staff Ajib Diodin Bara, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, and of course ang ating MHSD LDS Provincial Office sa liderato ni PD Benjamin Alangka. Inshallah, magbabalik po ang ating mga kabalay para mas lalong ibalita ito next week. Pero for now, pakinggan natin ang HSF ng ating kabalay na si Jazz. Yes, maraming salamat, Kabalay Nari. At sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala, narito po ang ating health and safety first. Pag-uusapan natin ngayon ng tungkol sa diabetes. So, meron tayo ditong maikling impormasyon lamang tungkol sa sakit na diabetes. So, ang diabetes ay isang kondisyong medikal kung saan tumataas ang antas ng asukal o glucose sa dugo. Nagaganap ito kapag hindi sapat ang insulin na ginagawa ng katawan o hindi maayos na nagagamit ng mga selula ang insulin. So meron tayong 3 pangunahing uri ng diabetes. Una dyan ay ang type 1 diabetes. Ito ay ang katawan ay hindi gumagawa ng insulin. Pangalawa, type 2 diabetes. Ang katawan ay hindi sapat ang insulin o hindi ito epektibo. Ito ang pinakakaraniwang uri ng diabetes. At ang pangatlo ay ang gestational diabetes. Ito naman ay nangyayari sa buntis at kadalasang nawawala pagkatapos manganak. So may mga karaniwang sintomas ang diabetes. Una dyan ay ang madalas na pag-ihi, madaling pagkauhaw, pagkapagod, pagbaba ng timbang kahit normal kumain, malabo ang paningin,
mabagal na paghilom ng sugat. So siguro wala pa akong diabetes kaya hindi pa bumababa yung timbang ko, kabalay na rin. So may mga pangangalaga at pag-iwas sa sakit na diabetes. Una yung pagpili ng masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang, pag-iwas sa paninigarilyo, at regular na pag-check up. Kung gusto mo, kung gusto ninyong ma-check yung inyong sugar level is magpa-check na lang po tayo ng regular sa ating nararapat na doktor. So muli sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala, yan lamang po ang may clean health and safety first para sa episodyong ito. Yes, thank you, kabalay na Jess, sa inyong health and safety first. At inshallah sa lahat po ng dumadaan, merong diabetes ngayon, ipa-check nyo po lagi ang inyong kalusugan at always keep healthy, keep safe. Then without further ado, tayo po ay dadako na sa ating talakayan, ang ating MHS Discusses, kasamang walang iba kundi ang Information Officer ng Bangsamoro Women Commission. Nagbabalik para talakayin ang topiko ngayong araw na ito na Upholding Vowsy-Free Bangsamoro. Pakinggan natin muli ang boses ng ating kabalay na broadcaster din sa kanilang babae. Usap tayo. Sahara kay Ali. Assalamualaikum. Salamat, Ma'am Jo, and waalaikumsalam at magandang pakikinig po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Medyo nawala po yung inyong linya. Okay. Testing. 1, 2, 1, 2, 3. A, B, C, D. Naririnig po ba tayo? Loud and clear? Yes, very much so. Okay po. Sige po, ma'am. Then, bago tayo dadako sa the main topic natin, kumusta ka, Tessa? Kumusta ang ating BWC? Ito, okay naman po. Ang Bangsamoro Women Commission ay patuloy po na masigla at aktibong tumutupad po doon sa mga mandato nito at sa pangunguna po ng ating chairperson at mga commissioners po ay nagpapatuloy po yung ating mga programa para po sa protection, empowerment and advancement ng ating kababaihan po dito sa Bangsamoro, kabilang ang pagpapatupad ng Bangsamoro Regional Action Plan on Women, Peace and Security, of course yung gender mainstreaming po natin, at iba't iba pang capacity building initiatives po na ginagawa po ng ating komisyon. Alright, at kabilang doon sa mga ongoing na activities, ang ating kasalukuyang nagaganap na Vowsy Free Campaign. Pero para sa ating mga kabalay na first time marinig itong Vowsy Free Campaign na ito, pwede po kami makahingi ng maliit na background kung ano nga ba siya at paano naging lead ang BWC sa activities na ito. Of course, kakatapos lang po natin nung ating kick-off ceremony, nung ating 18-day campaign to end violence against women. Sa tema po natin sa taong ito, no, United for a Vow-Free BARM, Yes. Empowering Women, Upholding Dignity. Na kung saan po, itong ating 18-day campaign ay taunang pambansang advokasya po na malinaw at matibay na batayang legal po ito na kinilala po sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Proclamation number 1172 series of 2006 na kung saan po nagtakda ng November 25 hanggang December 12 bilang opisyal na panahon po o opisyal na buwan na kung saan ito po yung ating kampanya upang wakasan yung karahasan laban sa kababaihan, at pinalakas naman po ito ng Republic Act number 10398 series of 2013 na kung saan po nagdeklara po ang sa November 25 bilang National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children. At syempre po,
nag-aatas po ito sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ng aktibong makilahok sa mga gawain laban sa violence against women and their children, Act of 2004, na nagsisilbi pong pangunahing batas para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan laban sa pananakit, pang-aabuso, karahasan na nagaganap po sa loob at labas ng ating mga tahanan. At sa konteksto naman po natin, no, Ma'am Jo, ang Bangsamoro, ang kampanya ay higit pang pinagtibay ng Bangsamoro Organic Law na kung saan malinaw po na nakatakda po doon sa tungkulin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na itaguyod at protektahan po yung karapatan ng ating mga kababaihan na sila ay malaya mula sa anumang uri ng karahasan. Kaugnay po dito yung paglikha po ng ating opisina ng Bangsamoro Women Commission under Bangsamoro Autonomy Act number 8 na kung saan nagbigay linaw po ito sa mandato po natin, no, bilang komisyon na tayo po yung pangunahing ahensya po na magsusulong doon sa karapatan ng ating mga kababaihang Bangsamoro at magtataguyod ng gender equality, empowerment and protection laban sa karahasan. Mashallah, mabigat ang responsibilidad na ito na nahulog sa BWC. Pero alhamdulillah, patuloy po ang advokasya ng BARM para sa violence against women and children free. Bangsamoro. At with that, every year ino-observe po natin ito. It's been 5 years na ba tayo sa BARM? 6 years na natin Magsa 7 years na by January, inshallah. Magsa 7 years na tayo. Yeah. And so, sa 7 years na yon, nakikita natin na may iba't ibang activities po ang ating BWC at mga ahensya sa BARM para isulong ang kampanya na ito. Ano pong mga activities na naganap na or gaganapin ng BWC para sa VAUSI campaign? Actually po, tuwing pinagdiriwang po natin, no, yung ating 18-day campaign, yung pangangampanya, no, laban po sa upang wakasan po yung violence against women and their children, ay ang Bangsamoro Women Commission ay may mga iba't ibang activities po, no, in close coordination with BARM Ministries Offices and Agencies. Unahin po natin yung ating kick-off, no, na nagsimula noong November 25. Yes, nag-attend ng MHST. Yes, na kung saan po nagpalabas ng memorandum order ang Office of the Chief Minister upang ipakita yung pakikiisa doon sa ating kampanya laban sa karahasan sa kababaihan at batang babae, na kung saan tayo po yung lead agency na nagsasagawa po ng ating kick-off ceremony. Ay layunin po nito ay palakasin yung kamalayan, yung protection at pagkilos ng buong BARM region, no, na kung saan ang nangunguna po dito ay ang Bangsamoro Women Commission, no, at doon sa pag-implement nitong ating 18-day campaign, na kung saan po yung kick-off ceremony natin, ang pinaka-highlight po nito is yung 7th State of the Bangsamoro Women Address ni Ma'am Haja Bainon G. Caro, na kung saan nakasaad dito yung mga challenges, yung mga issues at yung mga ginagawa nating initiatives for our Bangsamoro women dito sa ating region. And taon-taon po yun ginagawa ng ating Bangsamoro Women Commission Office at pinangungunahan po ito ng ating chairperson, Ma'am Haja Bainon Caro, na kung saan siya po yung nagde-deliver ng ating 7th State of the Bangsamoro Women Address. At pangalawa po, mayroon po tayong naging booth competition na kung saan naniniwala po si Bangsamoro Women Commission, based doon sa ating theme for this year, is yung ating women economic empowerment. Dahil isa po ito na pwedeng makatulong sa pagbangon ng ating mga kababaihan pagdating po doon sa kanilang pinagdadaan ng karahasan, no, na kung saan through this women economic empowerment matutulungan po sila sa kanilang pagbangon at matututunan din po nila kung papaano, no, gumawa ng mga inisyatiba. Dahil yung ating booth competition po ay nagre-represent po yung ating mga different provinces ng BARM. We have 3 exhibitors. We have Maguindanao del Norte,
Maguindanao del Sur, and province of Tawi-Tawi. Unfortunately po, hindi po nakasali yung Lanao del Sur and Basilan. Mayroon pong kasabay na activity, simultaneous din na ginawa po nila sa kanilang pangangampanya laban sa karahasan. No? Yes. Dahil itong ating 18-day campaign ay simultaneous po ito na ginagawa ng iba't ibang areas po dito sa BARM doon sa ating kick-off. So, yung mga kababaihan po natin, ang ginawa po natin sa mechanics ng ating booth competition is mayroon po silang pipiliin na women organization na kung saan yun po yung mga organization, sila po yung organization na nagdadala sa probinsya. Nakatuwang po nila doon sa pag-advocate ng 18-day campaign. And alhamdulillah po, sumali po yung isa sa mga accredited na din po at kilalang women organization sa Maguindanao del Sur, yung Sigay Women Association na kung saan sila po yung nag-champion, nanalo po sila ng 50,000 pesos. Wow. At syempre po yung ating Wow Matanog at yung ating Tawi-Tawi Weavers. Itong mga women organizations na to ay sila po yung mga isa po sa mga kinikilalang nag-a-advocate doon sa ating 18-day campaign to end vow. Katuwang po natin sila sa community na ma-empower po yung ating mga kababaihan when it comes to resiliency. Kung paano natin tuturuan maging matatag yung ating mga kababaihan. At tayo po ay very grateful for them, for their contribution sa ating community, especially. Tayo naman, we always have this inclusion na kung saan wala pong napag-iiwan ng Bangsamoro women dito sa ating commission. Lahat po sila ay kasali at doon po tayo naniniwala sa kung ano yung kakayahan ng ating komunidad, because we always believe sa Women Commission na when women rise, community thrive. And yun po, yun yung isa sa mga highlights. And of course, nandito din po yung Philippine Commission on Women na kung saan nagbigay po sila ng suporta. Dinaluhan din po ito ng ating Office of the Chief Minister sa pamamagitan ni Cabinet Secretary Sir Mo Aslin Pindaton. Nandyan din po ang representasyon ng ating legislative sa BTA, si Attorney Shah Ilayha Dumama Alba, at syempre po iba't ibang women organizations, lahat po ng mga peace partners natin, at syempre po yung ating BARM Gender Focal Point system po dito sa ating region. And naging successful po yung ating kick-off ceremony. And bukod pa dyan po, mayroon din pong inihanda ang iba't ibang Bar Ministries offices and agencies. Ibigay ko na lang po yung isa sa mga highlights nung ginagawa po ngayon, ma'am, through the Bangsamoro Darul Ifta, na kung saan po katuwang po nila si Bangsamoro Women Commission, lalong-lalo na po doon sa information awareness campaign natin. We have this Islamization na kung saan magdi-discuss po yung ating BDI, Violence Against Women and its Forms. Meron po silang gagawain yung mga khutbah on violence against women, yung causes of violence against women and contributing factors, at syempre po yung live streaming po ng Bangsamoro Darul Ifta, at ini-integrate po nila ito sa every Friday khutbah na ginagawa po ng ating mga GFPS through the Bangsamoro Darul Ifta. Pagdating naman po doon sa khutbah, may mga iba't ibang series of khutbah na ginagawa, yung impact of violence against women in society, its prevention and interventions. And of course, ang iba't ibang ministries din po, like for instance, ang BICTO, mayroon din po silang literacy training, computer literacy training on December 1 to 2. Kapartner po ang inyong lingkod, ang aming opisina, na kung saan we will choose yung ating mga women organizations na hindi pa sila na capacitate when it comes to computer literacy, dahil malaking tulong po ito sa ating mga kababaihan, especially doon sa nabanggit ko kanina, yung women economic empowerment, dahil yun talaga yung medyo hina-highlight ni BWC, yung papaano matuto when it comes to Islamic microfinance, yung women economic empowerment. Actually, marami po yung ating mga activities na nakalatag in close collaboration with our ministries, offices, and agencies. At syempre po, isa din po yung ginawa natin dito sa
Davao, no, we have ongoing capacity building, no, strengthening the capacity of women and children protection desk on legal response and referral mechanisms. And isa din po sa highlight, may ongoing din, inshallah, upcoming activity po ng Ministry of Health, yung ating launching ng ating WCPU, and katuwang din po dyan si BWC, inshallah. Invited din po ang ating chairperson sa KCC. Ang dami-dami pong mga nakalatag na event po natin for the 18-day campaign. At hindi po dito nagwawakas. We always advocate, hindi lang po taon-taon, kundi palagi po natin ginagawa para po ma-strengthen natin to end violence against women and their children. Alright. Ang dami. Yeah. And at least hindi kayo yung mismong like handle ng lahat ng activities. It is it's teamwork sa lahat ng agencies natin. Yes, bawas. Yes. And like this Ma'am Jo, no? Maraming salamat sa MHSD. Ito naman ang MHSD na activity. Yes. Binibigyan niyo po kami ng pagkakataon, lalong-lalo na po doon sa information drive, yung campaign po natin. Yes. And through this avenue, we can include all yung ating mga viewers and listeners po na tumulong upang wakasan itong ating violence against women and children. Isa sa mga preventive measures ng to end violence against women is it starts with the home. So kapag empowered ka na sa bahay mismo, para siyang domino effect na community mo mas malakas din. And importante 'yun sa atin sa MHSD na gumagawa ng mga communities ito. Kaya may ilang activities na rin kami with BWC, with MSSD na kumbaga in mga ganitong information drives, pupuntahan talaga yung mga housing projects natin at ipaalam sila na kung ito nangyayari sa inyo, pwede kayong magsalita. Like and for the information din po, no, baka po makaligtaan, kung mayroon din po tayong filmmaking competition with regards sa 18-day campaign, at bisitahin niyo lamang po yung ating Facebook page ng Bangsamoro Women Commission, maaari po kayong manalo. Paki-check lang po yung aming page, Bangsamoro Women Commission BARM, para po mas lalo niyo pong malaman kung ano po yung mga mechanics ng pagsali nitong ating filmmaking competition based doon sa ating theme for this year. At para sa mga kabalay natin na kaka-tune in lang po, ano po ang ating theme ngayong year na to sa VAUSI? For VAUSI Free Bangsamoro. Yes, nabanggit ko kanina, no, Ma'am Jo, yung ating theme for this year, United for Avao, Free BARM, and empowering women and upholding dignity. Alhamdulillah. And sana po, no, sa lahat ng ating mga tagapakinig, suportahan po natin itong kampanya na ito. Yes. Then nabanggit niyo po na nag-start po nag-kick off po yung activity nung 25? Yes. November 25. So for 18 days, tuloy-tuloy po ang campaign na ito. Yes po. At may mga series of activities po ang ating mga bar ministries offices and agencies po. Yes. So ang culmination activity will be on December 12. For our 7th State of the Women Address. Doon po magaganap. Alright. So for 18... tapos na po yung ating 7th state. Okay. Isa po yun sa highlight ng ating kick-off, ma'am. Right. So, yes. And then for the next few days, punong-puno po ng activities ang ating BWC, ang ating mga BARM agencies para sa campaign na ito. Pero hindi po nagtatapos sa 18-day campaign na ito ang advocacy na ito. Even after this, tuloy-tuloy pa rin ang mission ng BARM led by BWC to end violence against women and children. There you go. Then, yes, ma'am. At may iba pa po kayong activities na gustong i-highlight sa ating VAUSI? Do you think... Yes po, just visit po yung ating page, no, Facebook page. Meron po tayong filmmaking and i-award po natin yung ating filmmaking doon sa ating culmination activity, inshallah, by December 12. And nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga MOAs na nakikisali po or nakikilahok doon sa ating mga calendar of activities po, no, may iba't ibang inihanda po yung ating mga bar MOAs based on their mandates po doon sa kung paano
makatulong doon sa kampanya laban sa karahasan sa ating mga kababayan at batang babae. Alright. Then aside po sa ating VAUSI free campaign sa in the Bangsamoro, ano pa po ang ibang activities or services na ibinabahagi ng ating BWC na pwedeng i-avail ng ating mga kabalay na ng BARM? Of course, nabanggit ko kanina yung activities isa sa mga ginagawa din ng Regional Action Plan on Women, Peace and Security, no, kung saan po katuwang po natin yung ating mga different women organizations, and of course mayroon din po tayong mga tri-media campaign na ginagawa, communication and public awareness campaign about sa ating komisyon, no, and of course ang latest po ngayon yung Kabuhayan ni Kakabay na ongoing po, na kung saan talagang daming gustong pumasok dito sa sa grant na ito ni BWC, yung Kabuhayan ni Kakabay, dahil mamimigay po tayo ng 25,000 worth ng kapital based pasok po doon sa kung ano po yung qualifications, no, at siguro mapapag-usapan po natin yun sa ibang avenue itong ating Kabuhayan ni Kakabay dahil ongoing po yung project, and inshallah magiging regular program po ito ni BWC doon sa pamimigay ng kaunting kabuhayan, no, under po doon sa special development project po under from the Office of the Chief Minister. And yun po, ang dami po natin ginagawa, yung gender mainstreaming, no. Hindi po nagtatapos sa 18-day campaign yung ginagawa ni BWC dahil alam po naman natin ang ating mandato is yung tayo po yung policy coordinating and monitoring body po and principal women agency dito sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Anything about concerning women sa BWC po, but we are not implementing agency. Tayo po ay policy making, coordinating, and monitoring body po. At tayo po yung national counterpart ng Philippine Commission on Women. Alright. So, para sa mga first time makilala ang ating BWC, ay sila po, kumbaga, ang isa sa mga policy making bodies ng ating BARM. Kaya katuwang din nila ang Bangsamoro Darul Ifta kanina na kung hindi yan mawawala kayo, sa ating komisyon. Yes. Guidance from our religious advisors, no, because we have also our religious guidance advisors, no. We have Ustadja Anisa Taa, Ustadja Jihan Batiting, and Ustadz Buhari Lintang, na kung saan sila po yung katuwang natin when it comes to gender in Islam. Yes. Salam lang sa kanila, Ate Sa, kung magkita kayo sa office. We miss them sa ating MHS Delivers. But I believe napag-usapan na po natin ang bulk ng ating topic sa araw na ito, ng ating VAUSI Free Bangsamoro. Patapos na rin po ang ating oras para sa episode na ito, kaya sad we are, napakawalan na po kayo. Pwede po kami makahingi ng isang parting message from you for our kabalays na nakikinig na sa radyo at nanonood ng live stream. Yes, mga kabalay, maraming salamat po sa pakikinig at pagbibigay ng oportunidad sa ating komisyon, no, sa MHS BARM sa pamumuno po ni Attorney Aminuddin Bara. Maraming salamat always sa pag-include or pag-invite po sa amin taon-taon dito sa inyong programa, no. Ito po yung mensahe po ng ating komisyon, no, sa paggunita po ng ating 18-day campaign to end violence against women. Naway maalala po natin ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob ng ating mga tahanan at sa paraan ng pagtrato natin sa isa't isa. Sa ating mga kababaihang Bangsamoro, kayo ang ilaw ng tahanan, kayo ang ilaw at lakas at ang tahimik na tapang na patuloy na bumubuo sa ating komunidad. Karapat-dapat kayong igalang, pakinggan at ipagtanggol. At sa ating mga kalalakihan po, kapatid at kasama sa pagbabago, no, sa araw-araw na ginagawa po natin, malaki ang inyong papel po. Kapag kayo'y nakiisa, nakikinig at nagtatanggol, nagiging mas ligtas at mas makatarungan po ang mundo para sa lahat. At ang pagwawakas ng karahasan ay hindi laban lamang ng kababaihan, kundi laban ng buong sambayanan. Sama-sama po tayo, kababaihan, kalalakihan, bata, matanda, gawin po nating panata ang paglikha sa isang Bangsamoro kung saan ang bawat babae po ay malaya at ligtas at may dignidad, sapagkat ang lipunang
nagmamahal at nagpapahalaga sa kababaihan ay isang lipunang tunay na pinagpala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And syukran po muli sa ating kabalay na tisa sa ating Bangsamoro Women Commission sa kanilang pagtanggap ng ating imbitasyon at sa kanilang oras at kanilang patuloy na misyon para sa VAUC Free Bangsamoro, Violence Against Women and Children Bangsamoro, Free Bangsamoro. Pero narito na po tayo sa dulo ng ating programa kung saan nagtatapos na po ang MHS Delivers. Bago po tayo maghiwalay sa araw na ito, narito po ang ating nagtataginting na 3 katanungan para sa inyong kasagutan ukol sa kaalaman ng ating programa na posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. So without further ado, ang ating unang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng SOA? Nabanggit po kanina na may naganap na pang-7 SOA sa kick-off ceremony ng ating VAUC Free campaign. Ano ang ibig sabihin ng SOA? SOWA. Second question, mayroong 3 economy booths na pinatayo ng ating BWC na may nanalo ng booth na iyon. Ano ang mga participating provinces? Ano ang mga probinsya na naka-participate, nakalahok sa booth competition na ito? So 3 po sila, magbigay lamang ng isa. Muli, magbigay ng isa sa 3 provinces na sumali sa booth competition ng BWC. At ang ating huling katanungan, magkano ang grant na binibigay ng Kabuhayan ni Kakabay program ng BWC? Muli, magkano ang grant na binibigay ng Kabuhayan ni Kakabay program ng BWC? So, ang unang tanong, ang sagot ay ano ibig sabihin ng SOA? Pangalawang tanong, magbigay ng probinsya, isa sa 3 na sumali sa booth competition ng BWC. At pangatlo, pera, amount, numero, ang sagot na magkano ang grant na binibigay ng Kabuhayan ni Kakabay program ng BWC. Pero dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan nina... Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi, at sa ating mga kabalay na sina Salembay Abdullah, Hamsari Pala, Almansor Ugaw, Dato Noas Daud, at sa ating technical side na si Sir Robert at si Sir Jeffrey na bagong dating. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa episodyong ito. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Binta Imran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 248th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon